Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 411 hanggang Kabanata 420. Kabanata 411. Ang Bony Fish Arrow ay sumilong sa kalangitan at umabot sa isa sa dalawang ulo ng higanting Evil Goblin King. Agad na tumayo ang Evil Goblin King na parang ahas, ang lahat ng kamay nitong may 3 daliri sa ilalim ng katawan ay nakaharap sa papalapit na arrow. Isang pares ng kamay ang ham attack sa Bony Fish Arrow, na patuloy na umiikot at naglalabas ng matinis na tunog. Gayunpaman, sa loob ng ilang sandali, maraming kamay ang sumakop sa arrow at pinigilan ito. Kahit na may malakas na spinning force, nahuli ng nilalang ang arrow. Sheep! Umugong ang Evil Goblin King na nakaharap sa kinaroroonan ni Hansen. Ang tunog ay napakalakas na kahit ang mga tao sa milya-milyang layo ay makaramdam ng sakit ng ulo. Boom! Habang umuugong ang king, nagsimulang umakyat ang mga evil goblins mula sa lahat ng butas sa pader ng bundok, na tila isang pulang talon, umagos patungo sa kinaroroonan ni Hansen. Nang marinig ang tunog na ginawa ng Evil Goblin King, ang grupo ng 4 ay tinakpan ang kanilang mga tainga at tumalikod upang tingnan ang bundok. Talagang ginawa niya ito. Bulong ni Jia Changfeng sa kanyang sarili habang nakatingin sa direksyon ng bundok. Niligtas niya ang ating mga buhay. Talaga bang iiwan natin siya? Nag-aalinlangan si Jia yan. Ano ang magagawa natin? Alam niyong lahat kung gaano kalakas ang mga evil goblins. Napakahirap nilang patayin at nakakalason din. Kahit na makapagtaga tayo, mamamatay tayo kung mahawakan ang kanilang dugo, sabi ni Xiao Lingfeng. Si Xiao Wei ay walang magawa, kahit na gusto nating iligtas siya, huli na. Maghintay na lang tayo dito. Mayroon siyang Sacred Blood Mount, kaya baka makatakbo siya ng ganito. At baka makakatulong tayo sa kanya sa puntong iyon. Tumanggaw si Jia Changfeng at hindi nagsalita. Lahat ng 4 ay nakatingin sa bundok, naririnig ang mga tunog na lumalakas. Mas masaya si Hansen kaysa nagulat nang makita ang kanyang arrow na nahuli ng Evil Goblin King. Ang isang ordinaryong Sacred Blood creature ay hindi makakapigil sa kanyang arrow, na nangangahulugang ang Evil Goblin King na ito ay malamang na isang super creature. Bagamat nasa maling lugar siya at nabigo na makita ang Firebird, ang isa pang super creature ay higit na welcome. Nang makita ang mga Evil Goblin na papalapit sa kanya na parang pulang baha, mabilis na tinawag ni Hansen ang Golden Rockworm King at isinusuot ang Super Pet Armor dito. Agad na lumipad ang alaga patungo sa Evil Goblin King. Hindi naglakas loob si Hansen na maging pabaya. Sobrang dami ng mga nilalang. Magtatagal siya upang mapuksa ang mga ito. Tumalon siya sa likod ng Golden Growler na umugoy ng katawan nito at umungal, lumalaki ito sa sukat ng isang maliit na burol at tumatakbo patungo sa grupo ng mga Evil Goblins. Ang malaking katawan ng leon ay tumapak sa mga Evil Goblins, pinapatay ang di mabilang na mga nilalang habang ito ay tumatakbo. Ang grupo ng mga Evil Goblins ay tila isang pulang lawa sa mga mata ng Golden Growler. Bagamat ang Golden Growler ay isang mount at walang kakayahang umatake, sobrang laki at tibay nito na kahit ang mga pader ng shelter ay hindi makatiis dito. Sa ganitong diwa, ito rin ay isang sandata ng mass destruction. Masaya si Hansen na makita ang Golden Growler na dinudurog ang grupo ng mga Evil Goblins. Naririnig ang boses na nagsasabing may mga nilalang na napatay, paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng ilang beast souls. Ang mga tila nakakatakot na evil goblins ay mas mahina pa kaysa sa mga earthworm sa ilalim ng mga paa ng Golden Growler. Walang dahilan para si Hansen na kumilos pa. Ang nakakalaso na dugo ng mga patay na evil goblins ay walang epekto sa super mount, at walang paraan na makakarating ang mga ito kay Hansen na nakaupo sa taas. Hawak si Meowth sa kanyang mga bisig, tiningnan ni Hansen ang Golden Rockworm King na nakikipaglaban sa Evil Goblin King. Paaligid sa Goblin King sa himpapawid, inatake ng Golden Rockworm King ito gamit ang 8 matutulis na pangpang. Ang Evil Goblin King ay inilabas ang mas mabigat na bahagi ng katawan nito mula sa butas, umuungol na nakataas ang ulo. Habang gumagalaw ang mga kamay nito, sinubukan ng Evil Goblin King na mahuli ang Super Pet. Gayunpaman, mabilis at maliksi ang Golden Rockworm King. Kahit na ilang beses na sinubukan ng Evil Goblin King, nabigo itong mahuli ang Super Pet at nawalan pa ng ilang kamay dahil sa mga matutulis na pangpang. Sa ganitong paraan, nagalit ang Evil Goblin King at nagpakawala ng sarili nito sa Super Pet. Bagamat nasaktan ng Super Pet ang Evil Goblin King ng ilang beses, wala itong ganap na bentahe. Patuloy na naglalaban ang dalawang halimaw, paminsan-minsan ay umuungol.
Sa tulong ng Super Pet Armor, ang Evil Goblin King ay nakakapagpigil lamang sa armor at hindi makakasakit sa Super Pet. Kung magpapatuloy ang laban, sa kalaunan ay mananalo ang Super Pet. Masaya si Hansen na ang Evil Goblin King ay kapantay ng Super Pet. Halos tiyak na ito ay isang super creature. Gayunpaman, ayaw ni Hansen na magpatuloy sa pagmamasid sa laban, kaya't tinawag niya ang Holy Angel at inutusan ang Golden Rockworm King na mas pagbutihin ang atake nito sa kaaway. Bagamat ang matutulis na kuko ng Evil Goblin King ay tumutusok sa Super Pet, hindi nito kayang saktan ng Worm King dahil sa armor. Boom! Ang kahangahangang figure ng Holy Angel ay sumilong sa pader ng bundok. Inilabas niya ang kanyang kamay at pinutol ang Evil Goblin King na hawak ng Golden Rockworm King sa gitna. Ang kalahating katawan ng Evil Goblin King ay mabilis na nahulog mula sa bundok at bumangga sa buhangin. Gayunpaman, nang bumagsak ito, ang kalahating katawan ay patuloy na gumagalaw. Sa pagdaloy ng nakakalaso na dugo, muli itong nagpakawala sa Golden Rockworm King, at kahit ang Super Pet Armor ay nag-iwan ng ilang marka. Ginamit ng Holy Angel ang kanyang kamay na parang espada. Sa isang iglap, ang kalahating katawan ay nahati sa mga piraso at huminto sa paggalaw. Ang triangular na ulo ay nahati pa sa 4 na piraso at sumabog. Sa pagkakataong ito, tahimik na ang Evil Goblin King. Nang mapanood ang pagkamatay ng Evil Goblin King, tiningnan ni Hansen ang butas sa pader ng bundok na naguguluhan. Ang ibang kalahati ng katawan ng Evil Goblin King ay nawala at hindi narinig ni Hansen ang boses na nagsasabing napatay ang nilalang. At ang mga piraso ng katawan sa buhangin ay mabilis na nagiging bulok na tila kakaiba. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Hansen ang Golden Growler at Golden Rockworm King pabalik at pumasok sa butas kasama ang Holy Angel. Kabanata 412. Bakit biglang naging tahimik? Tumingin si Jiayan sa bundok na may pagdududa. Malamang tapos na, napabuntong hininga si Xiao Wei at sinabi. Balik ako para tingnan, sabi ni Jie Changfeng at sumakay patungo sa bundok. Sumama tayo. Mag-ingat na huwag makuha ang atensyon ng mga evil goblins. Sinundan siya ni Xiao Lingfeng. Bumalik ang grupo sa lugar ng bundok. Ang kanilang nakita ay nagdulot sa kanila ng labis na pagkabigla na hindi nila maipagsalita. Ang mga katawan ng mga evil goblin ay nasa lahat ng dako. Ang dugo ay bumuo ng isang ilog at ang mga katawan ay naging isang burol. Ang puting buhangin ay kulay burgundy dahil sa nakakalaso na dugo. Ang kalahating katawan ng Evil Goblin King ay nakahiga sa lupa. Bagamat nabubulok, ito ay tila nakabigla pa rin. Ang mga ito, pinatay niya ang lahat, hindi alam ni Jie Changfeng kung ano ang sasabihin. Sino ang taong ito? Naisip ni Xiao Lingfeng na may halo-halong damdamin. Ang isang taong kasing lakas nito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Saan si Han Senador? Bumalik sa kanilang katinoan sina Jiayan at Xiao Wei. Tumingin sila sa paligid ngunit hindi nakita si Han Senador. Ang dalawang lalaki ay tumingin din sa paligid at hindi rin nakita si Han Senador. Lahat sila ay may kakaibang pakiramdam. Sa simula, akala nila ay nakatagpo sila ng isang ordinaryong tao, ngunit ang taong ito ay napakakahanga na hindi nila maipaliwanag. Sa puntong ito, si Hansen ay pumasok na sa loob ng butas sa pader ng bundok. Sa loob ng bundok, ang mga daanan ay magkakaugnay na parang isang labyrinth. Inutusan ni Hansen ang Holy Angel na mag-scout para sa kanya, sinusunod ang dugo ng Evil Goblin King. Matapos ang ilang panahon, hindi pa rin nila nahahabol ang nilalang. Kung hindi nakita ni Hansen ang dugo, magdududa siya kung nasa maling direksyon siya. Napakabilis, ang nilalang na ito. Isinuot ni Hansen ang Super Pet Armor sa Holy Angel at inutusan ang Holy Angel na sundan ang mga bakas ng dugo. Ang Super Pet sa Super Pet Armor ay halos hindi matatalo sa First God Sanctuary. Wala siyang dapat ikatakot. Pagkalipas ng 3 hanggang 4 na oras, sa wakas ay pumasok si Hansen sa isang malaking espasyo na isang yungib na hugis silindro. Ang yungib ay mukhang loob ng isang simbahan. Ang kisame ay mga kalahating milya ang taas, at ang mga pader ng bato ay puno ng mga butas ng iba't ibang laki. Nawala na ang mga bakas ng dugo sa puntong ito. Nagkunot ng noo si Hansen sa maraming butas sa mga pader ng bato. Nang walang anumang clue, imposibleng matagpuan ang Evil Goblin King sa napakaraming butas. Nagapoy si Hansen ng isang sulo at tiningnan ang paligid sa yungib. Bigla niyang nakita ang isang alloy case sa sulok. May tao na rito dati. Nagulat si Hansen. Ang case ay tila isang advanced na produkto mula sa alyansa. Ito ay gawa sa top-notch Z-Steel na hindi lamang matibay kundi magaan din, na ginagawa itong mas madali dalhin kaysa sa Z-Steel armor at mga armas. Ang case ay medyo deformed. Mukhang tinamaan ito ng malakas.
Ang takip ay bahagyang nakabukas. Natatakpan ng alikabok at tuldok, mukhang matagal na itong nandoon at marahil ay may mga bagay na naiwang subukan dito. Sinuri ni Hansen ang estilo ng case, na mukhang mahal ngunit luma. Hindi siya naniniwala na ito ay ginawa kamakailan. Sino ang makakapunta sa lugar na ito kasama ang grupo ng mga evil goblins sa labas? O mayroon bang ibang pasukan ng bundok? Nakasquat si Hansen at maingat na sinuri ang case. Bagamat bahagyang nakabukas ang takip, hindi pa rin nakita ni Hansen kung ano ang nasa loob. Mukhang may laman ito. Bagamat ang modernong teknolohiya ay hindi magagamit sa God Sanctuary, hindi naglakas loob si Hansen na maging pabaya. Umatras siya at inutusan ng Holy Angel na buksan ang case. Walang takot ang Holy Angel. Inilabas niya ang kanyang kamay sa siwang at hinaila ang case upang buksan ito. Walang kakaibang nangyari. Sa loob ng case, mayroong 3 bote at isang crystal card. Geno Solutions. Napahanga si Hansen nang makita ang 3 bote. Marami ng ganitong uri ng bote ang nakita ni Hansen. Dapat itong mga bote ng Geno Solutions na nakapair sa Hyper Geno Arts. Ang mga bote na ito ay espesyal na ginawa upang maglaman ng mga Geno Solutions na naging ganito sa loob ng maraming henerasyon. Gayunpaman, kahit na mayroong 3 bote, isa lamang ang puno ng Purple Geno Solution. Ang isa sa mga bote ay walang laman, at ang isa ay basag. Kinuha ni Hansen ang buong bote at sinuri ito. Wala siyang nakita ng mga tala. Karaniwan, ang isang bote na ganito ay may label upang ipakita kung anong uri ng Hyper Geno Art ang kabilang solution. Gayunpaman, walang nakasulat sa bote ito. Isang Geno Solution ba ito o hindi? Nagkunot ng noo si Hansen at sinuri ang crystal card. Ito ay isang memory card na nanatiling buo. Gayunpaman, hindi niya ito masusuri sa God Sanctuary. Ipinagsama ni Hansen ang crystal card at bote. Tiningnan niya ang paligid at hindi nakita ang mga katawan o inscriptions. Nagtataka siya kung paano napunta ang case dito. Naglakad si Hansen sa paligid ng malaking yungib ngunit walang ibang natagpuan. Medyo naguguluhan siya na nakatakas ang Evil Goblin King. Gayunpaman, wala siyang ideya kung saan naruroon ang Evil Goblin King. Kahit na gusto niyang habulin ito, hindi niya alam kung paano. Habang nag-aalinlangan si Hansen kung dapat na siyang umalis, naramdaman niyang nanginginig ang malaking yungib at narinig ang mga tunog na parang kulog. Ang mga ugong ay lumalakas at lumalakas, na tila nakakatakot. Ano ito? Maingat na nakinig si Hansen, sinusubukang malaman kung saan nagmula ang tunog. Gayunpaman, masyadong maraming yungib, kaya't ang echo ay masyadong malakas para kay Hansen na malaman iyon. Sigurado siya sa isang bagay, may paparating na isang bagay, at ito ay isang malaking bagay. Kabanata 413. Nagmumuni-muni si Hansen at binalik ang Holy Angel. Nagbago siya sa color shifter at sumandal sa pader ng bundok, nagiging bahagi ng mga bato. Walang makakapansin na naroon siya. Nagpatuloy ang pag-ugong ng ilang sandali bago ito humina. Di nagtagal, nakita ni Hansen ang Evil Goblin King na lumabas mula sa isang malawak na butas. Ang malaking katawan nito ay umuusad na mahigit 60 talampakan ang haba. Ang sugat sa dulo ng katawan nito ay naroon pa ngunit naghihilom na. Ang laki ng nilalang na ito. Mahigit 100 talampakan ang haba nito sa orihinal, naisip ni Hansen habang pinagmamasdan ang nilalang, hindi maintindihan kung bakit ito naglakas loob na lumabas. Habang nagdududa si Hansen, hindi siya gumalaw kundi pinanood ang nilalang na gumagalaw sa yungib. Wala namang espesyal na ginawa ang nilalang, ngunit may naramdaman si Hansen na hindi tama, kaya nanatili siyang nakatayo at nagmamasid. Bigla, may nakita siyang ibang nilalang na lumalabas mula sa parehong butas kung saan naroon ang Evil Goblin King. Ito ay isang nilalang na mukhang puting rhinoceros na may 3 pares ng mga binti na mukhang napakaganda. Sa likod ng puting rhinoceros ay may isang tao na nakasakay. Nagulat si Hansen nang makita ang isang tao na nakasakay sa isang nilalang sa lugar na ito na nakikipag-ugnayan din sa Evil Goblin King. Lahat ay tila kakaiba. Malinaw kay Hansen na ang puting rhinoceros ay tiyak na isang nilalang at hindi isang beast soul pet. Ang isang nilalang ay may amoy ng pagpatay na wala ang pet. Maingat niyang tiningnan ang taong nakasakay sa likod ng puting rhinoceros. Mukhang babae ito. Gayunpaman, siya ay nakasuot ng itim na kapa na may hood, kaya hindi makita ni Hansen kung ano ang hitsura niya. Bakit walang tao? Ang babae ay tumingin sa paligid at bumulong sa sarili bago siya sumakay muli sa puting rhinoceros at pumasok sa butas. Nashock si Hansen. Ang tunog ng babae ay tila hindi siya tao, ngunit hindi pa siya nakakarinig na may nilalang na tumutulad sa isang tao at makakapagsalita. Ang Evil Goblin King na may natirang kalahating katawan ay sumunod sa babae papasok sa butas.
Naunawaan ni Hansen na ang goblin ay isang pain na ipinadala ng babae. Sino ang babaeng iyon? Napakakakaiba niya. Hindi ko kailanman narinig na may tao na makakapagkontrol ng isang nilalang na isa ring super creature. Paano ito posible? Naguguluhan si Hansen. Matapos ang mahabang panahon ng pagkawala ng Evil Goblin King, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang katawan patungo sa butas. Maingat na pumasok si Hansen sa butas na medyo malawak. Nang lumalim siya, may isang fork. Sinuri ni Hansen ang paligid at sinundan ang isang landas. Ang Evil Goblin King ay halos walang iniwang bakas dahil ang mga kamay nitong may 3 daliri ay medyo maliit. Ngunit ang puting rhinoceros ay nag-iwan ng ilang mga yapak. At narinig pa niya ang tunog ng mga hooves. Sa loob ng bundok, maingat na naglakad si Hansen sa labyrinth. Pagkalipas ng isang oras, hindi na narinig ang tunog ng mga hooves. Nag-alala si Hansen at bumagal. Naisip niya at nagbago ulit sa color shifter. Di nagtagal, nakita niya muli ang Evil Goblin King nang pumasok siya sa isa pang malaking yungib. Bagamat nasa loob pa rin ng bundok, may crack sa kisame kung saan makikita ang kalangitan at dumadaloy ang liwanag. Sa malaking yungib, may daloy ng tubig. Nakita ni Hansen ang babae at ang puting rhinoceros muli. Bilang karagdagan sa babae at puting rhinoceros, maraming kagamitan ang nakalatag sa paligid tulad ng mga tolda, mga wax at mga mangkok. Mukhang nagtagal ang babae sa yungib. Huminto si Hansen sa paghinga at nakipagsama sa pader ng bato, pinagmamasdan ng babae, isang tao na kayang mag-utos sa isang super creature. Kahit si Hansen ay nagulat sa kanyang natuklasan. Mahirap paniwalaan na may ganitong tao na umiiral. Kung siya ay narito sa loob ng matagal na panahon, dapat na ang mga super creature ay kilala na sa mga tao noon. Bakit walang balita tungkol dito? Kahit ang mga ning ay nag-aakalang at hindi kailanman pumatay ng isang super creature. Nagsimula ang babae na mag-set up ng wok at sunugin ang isang uri ng vine sa ilalim. Mukhang nagluluto siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang alloy case na puno ng mga bote at lata. Nang simulan niyang ibuhos ang nilalaman ng isang bote sa wok, naisip ni Hansen na ito ay tiyak na pampalasa. Di nagtagal, naamoy ni Hansen ang pagkain. Naisip niya kung anong karne ang niluluto niya na nagdudulot sa kanya ng pagkabasa ng laway. Nang ang karne ay tila handa na, inalis ng babae ang kanyang kapa at tumayo upang punan ang kanyang mangkok. Sa wakas, nakita ni Hansen ang kanyang mukha na nagbigay sa kanya ng labis na pagkagulat at halos napasigaw. May puting maskara na gawa sa buto sa mukha ng babae. At isang pares ng mga purple horns ang nakatayo sa kanyang mahabang buhok na parang mga crescent. Sheer royalty? Paano ito posible? Nagtataka si Hansen, walang masabing magawa at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bilang pinakamalaking kaaway ng tao sa universo, ang Shire ay halos magkatulad sa mga tao maliban sa mga horns. Ang mga purple horns ay katangian ng Shire royalty. Ang isang royal Shire man ay may isang horn, at ang isang royal Shire woman ay may 2 horns. Walang anuman sa mga ito ang mahalaga. Ang tunay na nagulat kay Hansen ay ang katotohanan na isang Shire ang nakapasok sa God's Sanctuary na hindi dapat mangyari. Hindi ito nangangahulugang walang mga teleport devices ang Shire. Kahit na wala sila, madali para sa kanila na makakuha ng isa mula sa mga tao sa mga digmaan. Gayunpaman, ang Shire ay tinanggihan ng God's Sanctuary mismo. Kahit na may teleport device, walang Shire ang pipiliing pumasok sa espasyong ito. Isinagawa ng mga tao ang isang eksperimento upang i-teleport ang mga Shire prisoner sa God's Sanctuary, na agad na nagkasakit na may mga sintomas ng trangkaso. Habang bumababa ang kanilang immune system, lahat sila ay namatay sa loob ng 3 araw sa God's Sanctuary, mga matatanda at bata, walang pagbubukod sa kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, ang Royal Shire na ito ay tila nabuhay sa God's Sanctuary ng mahabang panahon na. Kabanata 414. Natatakot si Hansen sa ideya na ang Shire ay maaaring makasurvive sa God's Sanctuary. Mas maganda ang pisikal na anyo ng Shire kumpara sa tao sa simula pa lang. Kung sila ay makakasurvive sa God's Sanctuary at makakakuha ng Geno Points, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging malubha. Palaging nagsasagawa ng pananaliksik ang Shire sa aspetong ito, subalit hindi sila gaanong umusad. Samantalang ang alyansa ay nagsusumikap na pigilan ang Shire na makapasok sa God's Sanctuary. Dahil sa pinsalang natamo ng Shire sa pagpasok sa God's Sanctuary at ang okupasyon ng karamihan sa mga shelter ng tao, halos walang pagkakataon ang Shire na makapasok dito. May ilang Shire na naglagay ng kanilang buhay sa panganib at sinubukang pumasok sa God's Sanctuary, ngunit sila ay napapahamak sa sandaling makita ng tao. Sa kalaunan, halos wala silang kakayahang makipaglaban pagpasok sa God's Sanctuary.
Sa sandaling makita, tiyak na papatayin sila. Kahit na hindi sila natagpuan, mamamatay sila sa sakit sa loob ng ilang araw. Marahil ay nalampasan ng Shire ang isyu ng pag-survive sa God's Sanctuary. Naramdaman ni Hansen ang panginginig. Kung totoo iyon, isang sakuna ang darating para sa mga tao. Ang isang ordinaryong Shire adult ay may parehong pisikal na anyo tulad ng isang tao na evolver. At ang isang malakas na Shire fighter ay kasing lakas ng isang tao na surpasser. Sa ganitong pisikal na anyo, madali para sa Shire na patayin ang lahat ng nilalang at walang natirang para sa tao. Sa mga itim, puti, ginto, at purong horns, ang purple horns ay ang mga Shire royalty na may pinakamalakas na pisikal na anyo. Kapag umabot na sa edad na higit sa 10 taon, maaari silang umabot sa higit sa 100 sa fitness index. Bagamat hindi alam ni Hansen kung gaano nakatanda ang Shire na babae, tiyak na siya ay higit sa 10 taong gulang na nangangahulugang tiyak na mayroon siyang fitness index na lampas sa 100. Kapag ang mga Shire tulad niya ay pumasok sa First God Sanctuary at nagsimula ng laban sa tao, naisip ni Hansen kung ano ang mangyayari. Kahit si Hansen na may fitness index na mas mababa sa 30 ay nagiging hindi matatalo sa First God Sanctuary. Ang mga ordinaryong super creatures ay may fitness index na higit sa 40. Kung umabot ito sa higit sa 100, basang-basa si Hansen sa pawis sa pag-iisip nito, habang ang hindi maipahayag na takot ay pumuno sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa kanyang personal na interes. Kung ang Shire ay talagang makakasurvive sa First God Sanctuary, ito ay magiging bangungot para sa buong sangkatauhan. Hindi kayang tiisin ni Hansen ang ganitong uri ng trahedya. Siya ay tao, may pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay sa God's Sanctuary, kaya't kailangan niyang isipin ang pinakamasamang posibilidad. Nang makakuha ng mangkok ng karne na may sabaw ang Shire na babae, napagtanto niyang mayroon pa rin siyang maskara nang sinubukan niyang kumain. Inalis niya ang maskara at inilagay ito sa tabi. Nakita ni Hansen ang kanyang mukha at napatigil. Bagamat batay sa kanyang maliit na purple horns, alam ni Hansen na siya ay marahil bata, hindi niya naisip kung gaano siya kabata. Siya ay mga 14 o 15 taong gulang, ang kanyang mukha ay bilog at ang balat ay napakaputi na halos translucent. Ang hitsura ng kanyang mga mata ay tila napaka-inosente. Dahil sa maaga ang pag-unlad ng mga batang Shire, nagkaroon siya ng makurbadong katawan na nagbigay kay Hansen ng pakiramdam na siya ay mas matanda. Ang kanyang buhok na kasing haba ng baywang ay nakatali pabalik. Kung hindi dahil sa kanyang purple horns, ituturing lamang siya na isang magandang babae. Gayunpaman, dahil sa mga horns, hindi naglakas loob si Hansen na isaalang-alang siya bilang isang babae. Kahit na siya ay nasa edad na 15 taon, tiyak na ang kanyang fitness index ay lampas na sa 100 bilang isang Shire royalty. Ang cute na batang ito ay talagang kasing ligaya ng isang reyna, mas mapanganib pa kaysa sa mga super creatures sa First God Sanctuary. Habang pinagmamasdan ni Hansen ang kanyang mukha, umupo siya sa isang bagay na natatakpan ng piraso ng tela at nagsimulang kumain mula sa mangkok sa kanyang kamay ng kasing bilis ng Holy Angel. Sa loob ng maikling panahon, natapos niya ang lahat ng pagkain sa mangkok. Nang tumayo siya upang kumuha ng higit pa, naalis ang piraso ng tela na nagpapakita ng kung ano ang nasa ilalim. Nagulat si Hansen sa isang sulyap. Sa ilalim ng tela ay isang nagniningning na dilaw na kristal na kasing laki ng isang boulder. Si Hansen ay pamilyar na sa ganitong uri ng kristal. Nakakita na siya ng maraming ganito kamakailan na mga life essence ng mga super creatures. Bagamat nakuha lamang ni Hansen ang isang sulyap, tiyak na ito ay life essence. Batay sa hugis ng tela, tiyak na mayroong hindi bababa sa 2 piraso ng life essence sa ilalim. Tumingin si Hansen sa mga ito na walang pagtigil. Bagamat mayroon na siyang kakayahang pumatay ng isang super creature, tumagal ito sa kanya ng maraming oras upang makahanap ng isa. Kailangan niya ng life essence. Habang tinitingnan ang Shire na babae, pinabayaan ni Hansen ang kaisipan. Hindi niya naintindihan kung bakit hindi kumain ng life essence ang Shire na babae. Gayunpaman, walang paraan na talunin siya ni Hansen. Hindi kahit na may tulong mula sa Holy Angel at Golden Rockworm King. Ang fitness level na higit sa 100 ay talagang walang kapare sa First God Sanctuary. Si Hansen ay laging desidido. Bagamat ang tukso ay napakalaki, nag-atubili siya ng kaunti bago nagpasya na umalis ng tahimik. Kailangan niyang iulat ang pagkakaroon ng Shire sa alyansa na tinitiyak na handa ang alyansa. Si Hansen lamang ay hindi makakapidyo sa isang bagay na kasing laki nito. Kung ang Shire ay talagang makakayang lampasan ang pinsalang natamo nila mula sa God's Sanctuary, kinakailangan na ang buong alyansa ay magkaisa laban sa kanila.
Bilang karagdagan, ang Shire na babae na ito ay kayang magkontrol ng isang super creature na talagang nakakagulat. Habang sinusubukan ni Hansen na umalis, sa kanyang gulat, bigla na lamang umiyak ang Shire na babae. Lumiko siya upang tingnan siya at nakita siyang nakaluhod sa lupa, umiiyak sa sakit. Ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig habang siya ay nagtatago. Ang Evil Goblin at ang puting Rhinoceros ay tila sobrang natatakot kaya tumakbo silang dalawa sa isang channel ng bato na parang mga kuneho. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na lumayo, kundi nanatili sa kanilang mga lugar na nanginginig, tinitingnan ang Shire na babae mula sa oras-oras. Bang! Narinig ni Hansen ang malakas na ingay. Ang Shire na babae na humahawak sa kanyang ulo at umuungol sa sakit ay biglang sinimulang banggain ang kanyang ulo sa lupa, pinapandurog ang bato sa mga piraso. Bagamat ang bato ay nabasag, ang kanyang ulo ay hindi man lang namula, kundi nagdumi lamang ng kaunting alikabok. Bang bang bang! Pinanood ni Hansen ang babae na paulit-ulit na sinasampal ang kanyang ulo sa bato at nagulat. Isang baliw ba ang Shire na babae? Habang pinapanood ang Shire na babae na bumabagsak ang ulo sa sahig, hindi maikikaila ni Hansen ang pagnanais na patayin siya. Mukhang siya ay nagkakaroon ng muling pag-atake ng isang sakit. Marahil ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na patayin siya. Kabanata 415. Sa ibang pag-iisip, hindi sigurado si Hansen kung kaya niyang saktan ang Shire na babae gamit ang Cursed Wolf Dagger dahil sa lakas nito. Ang agwat sa pagitan niya at ng isang tao na may fitness level na higit sa 100 ay talagang sobrang laki. Pinanood ni Hansen ang Shire na babae na bumabagsak ang ulo sa sahig sa sakit na may komplikadong ekspresyon. Sa biglaang pagtingin niya, napansin niyang ang yungib ay tila maliwanag na maliwanag. Nang mas mapansin niya, nakita niyang ang buong buwan ay nagniningning sa loob ng yungib mula sa bitek sa itaas. Boom! Sa isang matinding tunog, nabuo ang isang malaking hukay habang ang lahat ng mga bato sa loob ng isang dosenang talampakan ay nawasak. Matapos iyon, hindi na gumalaw ang Shire na babae, kundi nahulog sa hukay at nawala ng malay. Ang Evil Goblin at ang puting Rhinoceros ay lumabas mula sa mga channel ng bato. Lumapit ang Evil Goblin sa walang malay na Shire na babae, nag-atubiling bumatok, at biglang binuksan ang kanyang bibig at kinagat siya. Nanghina si Hansen sa gulat. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kanina lamang, ang Evil Goblin ay sumusunod sa Shire na babae na parang isang tuta, at bigla na lamang, ito ay tila kakainin siya. Marahil ang nilalang na ito ay labis na matalino at alam kung gaano siya kalakas, kaya nagkunwari itong alipin sa kanya hanggang makahanap ng pagkakataong kainin siya ng buhay. Ang Evil Goblin ay sumabog sa kanyang katawan at itinapon siya sa hangin, gamit ang libu-libong mga kamay upang piresuhin siya. Bagamat natuwa si Hansen sa nakita, nagulat siya nang tumingin siya sa Shire na babae. Nahuli ng Evil Goblin ang kalahating katawan ng Shire na babae, kaya ang kanyang buhok ay nahulog sa hangin. Malinaw na nakita ni Hansen na ang pares ng Purple Horns ay nawala na. Hindi makapaniwala si Hansen at pinahid ang kanyang mga mata. Nang tingnan niya ito muli, wala pa ring Purple Horns na kumakatawan sa Shire Royalty. Ano ang nangyari? May pagkakamali ba akong nagawa kanina? Napuno si Hansen ng pagdududa, ngunit ang Evil Goblin ay handa ng lunukin ang babae na parang ahas. Kung siya ay Shire, sana ay nagdasal si Hansen na mangyari ito. Gayunpaman, ang babae ngayon ay mukhang isang ganap na normal na tao na nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan. Boom! Nang makita na ang Evil Goblin King ay malapit ng kainin ang babae, nagngangalit si Hansen at tinawag ang Holy Angel at ang Cursed Wolf Dagger, tumatakbo patungo sa Evil Goblin King. Alam ng Evil Goblin King kung gaano kalakas ang Holy Angel at agad itong umiwas sa atake. Gayunpaman, si Hansen ay nasa harap na nito. Ginamit niya ang Cursed Wolf Dagger at gumawa ng ilang hiwa sa ulo ng Evil Goblin King na nagdudulot ng matinding sakit dito. Nahulog ang babae mula sa bibig nito. Nahuli ni Hansen siya sa hangin at lumipad palayo, umiiwas sa tumatagas na nakakalaso na dugo. Umungal ang puting Rhinoceros at mabilis na tumalon kay Hansen, tumatakbo gamit ang 6 na mga hooves. Habang itinuturo ni Hansen ang Rhinoceros, ang Golden Rockworm King ay lumipad patungo dito. Gamit ang pagkakataong ito, samaid si Hansen at hinawakan ang ulo ng nawawalang babae, sinusubukang tiyakin kung siya ay Shire. Walang naramdaman si Hansen. Ang pares ng Purple Horns ay biglang nawala ng walang bakas. Hinawakan ni Hansen ang kanyang ulo ng paulit-ulit. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sigurado siyang nakita niya ang isang pares ng Purple Horns na hugis crescent. Gayunpaman, nawala ang mga ito ng ganoon na lamang. Hindi maaaring bawiin ang horns ng Shire. Kung hindi, milyon-milyong Shire Spice ang nasa gitna ng mga tao.
Ang mga horns ng Shire ay konektado sa kanilang utak. Kahit naputulin ang mga horns, may mga peklat na mananatili sa dati nilang pinanggalingan. Madaling matukoy kapag hinawakan. Bilang karagdagan, walang buhok na tatubo sa lugar kung saan nawasak ang mga horns, kaya madaling matukoy. Ngunit ang batang ito ay iba. Ang kanyang anit ay makinis at ang kanyang buhok ay makapal. Walang ebidensya ng mga dating horns, kaya imposibleng ang mga horns ay nawasak niya sa kanyang sarili. Ano ang maaaring mangyari? Ang mga horns ba ay isang dekorasyon lamang na isinuot niya at nawasak lamang ngayon? Wala pang narinig si Hansen tungkol sa ganitong bagay at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Iiwan ko na muna siya, nagpa siya si Hansen, iniisip ang Evil Goblin, puting rhinoceros, at ang life essence na natatakpan ng tela. Gusto niyang iwanan ang babae, ngunit walang ligtas na espasyo sa yungib dahil sa apat na halimaw na naglalaban sa loob. Kinailangan ni Hansen na hawakan siya sa kanyang mga bisig sa ngayon. Ang Evil Goblin ay halos napapatay na ng Holy Angel. Maraming kamay nito ang naputol. Bagamat pareho silang super creatures, ang Holy Angel ay halatang nasa tuktok kahit na maihahambing sa adult Golden Growler. Ang Evil Goblin, sa kabilang banda, ay higit pa o mas kaunti sa parehong antas ng Aqua Reaper. Bukod dito, ang Evil Goblin ay nasugatan na sa simula, kaya hindi ito makatalo sa Holy Angel. Sa kabilang panig, ang Golden Rockworm King ay nakikipaglaban sa puting rhinoceros. Sa gulat ni Hansen, ang Rockworm King ay nasa disadvantage. Sa parehong bilis at fitness, mas malakas ang rhinoceros. Isinuot ni Hansen ang super pet armor sa Rockworm at pinahusay ang depensa nito. Sa ganitong paraan, maaari itong makipagkompetensya sa puting rhinoceros. Nagmamadali si Hansen upang makipaglaban sa Evil Goblin gamit ang Cursed Wolf Dagger sa kanyang kamay at ang kanyang mga pakpak ay pumapalakpak. Nagpa siya siyang alisin ang pinakamahina na link muna at iwanan ang mga matitigas para sa susunod. Ang Evil Goblin ay umiwas dito't doon mula sa atake ng Holy Angel. Kinuha ni Hansen ang kanyang pagkakataon, ginamit ang parehong Heresy Mantra at Overload, lumitaw sa likuran ng Evil Goblin, at pinutol ang triangular na ulo nito. Bang! Ang giant na katawan ng Evil Goblin ay biglang naging malambot. Nahulog ito sa ilalim, na nagdudulot ng pagyanig sa buong espasyo. Napatay ang super creature na Evil Goblin. Walang beast soul na nakuha. Available ang life essence. Hindi maaaring kainin ang karne. Biglang umalangaw-ngaw ang boses sa isip ni Hansen, ngunit wala siyang oras upang magsisi sa kakulangan ng beast soul. Inutusan niya ang Holy Angel na asikasuhin ang 6 na paa ng puting rhinoceros. Sa kabilang banda, si Hansen ay nagmamadali patungo sa nawawalang katawan ng Evil Goblin at kumuha ng isang pulang kristal na kasing laki ng isang football. Kabanata 416. Tumingin si Hansen sa babae sa kanyang mga bisig na patuloy na walang malay. Ang kanyang mga damit ay medyo punit, ngunit hindi siya nasaktan at may ilang pulang marka lamang. Nagmumuni-muni si Hansen at sinuri ang puting rhinoceros na nasa ilalim ng pagsalakay ng Holy Angel at Golden Rockworm King. Mukhang hindi na kailangan pang makialam ni Hansen. Hawak ang babae sa isang braso at ang life essence ng Evil Goblin sa kabila, mabilis na tumakbo si Hansen patungo sa tent na nasira na ng mga nahulog na bato. Nakakita siya ng isang kumot sa loob ng tent, kinuha ito, at inilagay ang babae dito. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa life essence na natatakpan ng piraso ng tela. Nang alisin ng tela, nabulabog si Hansen sa napakagandang tanawin. 3 kristal ang magkakasama. Ang isa ay dilaw at ang dalawa ay asul. Ang dilaw na kristal ang pinakamalaking piraso, kasing laki ng isang boulder. Ang isa sa mga asul na kristal ay kasing laki ng isang tambol, at ang isa ay kasing laki ng isang basketball. Kapalaran, napakalaking kapalaran, halos tumalon si Hansen sa saya, hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga mata. Naiyumang si Hansen at nilasap ang dilaw na kristal, sinusubukang tiyakin na ito ay life essence. Nang lunukan ni Hansen ang dilaw na likido, bigla siyang nakarinig ng boses. Life essence ng super creature na Earth Dragon Beast ay kinain. Natuwa si Hansen. Sa wakas, nakapagpahinga siya dahil talagang mga life essence ito. Akin, lahat ito ay sa akin. Tinawag ni Hansen si Meowth sa kanyang transformed state, nilagyan ng bag sa kanyang leeg at sinimulang punuin ito ng life essence. Masyadong malaki ang Golden Growler, kaya magiging hindi maginhawa para dito na umalis sa yungib. Kinailangan ni Hansen na ilipat ang pasanin kay Meowth. 3 life essence crystals, bukod sa mga nakuha mula sa Evil Goblin at ang puting rhinoceros na malapit ng patayin. Halos tiyak na makakakuha si Hansen ng 5 crystals ng life essence ng sabay-sabay.
Ang 5 kristal na ito ay maaaring magpuno sa kanyang Super Geno Points. Napakalaking pagkakataon nito na tila nahulog sa kanyang bibig. Ladida, gustong-gusto kong gumalaw, huminto si Hansen nang bigla niyang maramdaman na may mali habang inilipat ang mga kristal sa bag. Lumingon si Hansen at bigla siyang nahulog sa pagkagulat. Ang babae ay nakaupo na. Nakatingin siya kay Hansen na may malalaking mata na kumikislap. Naging masaya si Hansen na nakalimutan na niya ang tungkol sa babae. Nang makita niyang nagising na ito, bigla niyang naisip na siya ay maaaring isang share royalty at siya ay nababalot sa malamig na pawis. Hello! Pinilit ni Hansen ang isang ngiti at binati ang babae, na iniisip, huwag sana akong magkaproblema, mukhang hindi naman siya kasing anyo ng share royalty. Walang tugon ang babae, patuloy na nakatingin kay Hansen na may malalaking mata na tila hindi pa siya nakakakita ng tao noon. Naramdaman ni Hansen ang pagkalumbay. Naisip niya kung ano ang nasa isip ng babae. Sa puntong ito, hawak ni Hansen ang isang asul na kristal ng life essence sa kanyang kamay. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang ilagay ito sa kanyang bag o ibalik ito sa dati nitong kinalalagyan. Gayunpaman, nailagay na ni Hansen ang ibang 2 piraso. Huli na para sa kanya na gumawa ng anuman. Malinaw na makikita na siya ay nagnanakaw. Ang bagay na ito, wala kang silbi dito, kaya, kukunin ko na ito, sabi ni Hansen sa babae, itinaas ang asul na life essence. Sa pagkakataong ito, sa ligaya ni Hansen, hindi inaasahan ng babae na tumango. Inilagay ni Hansen ang life essence sa kanyang bag at sinabing, nawalan ka ng malay kanina. Sinubukan ng nilalang na iyon na kainin ka at nailigtas kita. Napakakakaiba ng babae kaya hindi alam ni Hansen kung saan siya nagmula. Wala namang masama kung magsimula siyang magpakatoto. Tulad ng kasabihan, walang sino man ang tatapak sa isang ngiting mukha. Sa pinakamabuting kalagayan, nailigtas siya ni Hansen kahit na marahil ay hindi na kailangan ang kanyang tulong. Ang matinding hampas mula sa Evil Goblin ay hindi man lang nakabasag sa kanyang balat na kasing puti ng gatas, kundi nag-iwan lamang ng ilang pulang marka na halos katulad ng mangyayari kung nagkamot siya gamit ang kanyang mga kuko. Tumingin ang babae kay Hansen habang siya ay naglilipat ng life essence sa kanyang bag. Roar! Biglang umungal ang puting rhinoceros. Nakita ni Hansen ang ulo ng puting rhinoceros na naitapon sa hangin ng Holy Angel. Ang Golden Rockworm King ay patuloy na nakadikit sa katawan ng puting rhinoceros, ang buntot nito ay sumaso sa laman ng rhinoceros at ang mga kuko nito ay humahawak sa tiyan ng rhinoceros. Napatay ang super creature na White Jade 6-legged rhinoceros. Walang beast soul na nakuha. Available ang life essence. Hindi maaaring kainin ang karne. Muling narinig ni Hansen ang boses. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng 2 super creatures sa isang araw na walang sino man ang makakapaniwala kahit na sabihin niya ito sa iba. Sa susunod na sandali, naging mapotla si Hansen dahil biglang gumalaw ang babae. Napakabilis niya na kahit na sa paningin ni Hansen, halos hindi niya na nasubaybayan ang kanyang mga galaw. Habang ang babae ay lumalapit, napakabilis niyang lumitaw sa harapan ng Golden Rockworm King at nagbigay ng suntok sa alaga. Napakaswapid ng kanyang kilos na walang oras ang Golden Rockworm King upang umiwas, at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Hansen na bawiin ang kanyang alaga sa oras. Boom! Ang malambot na kamao ng babae ay tumama sa Golden Rockworm King ng malakas. Ang butas ay naiwan sa parehong Super Pet Armor at sa Worm King. Napakadali nito na tila ang nilalang at ang Pet Armor ay gawa lamang sa papel. Inilabas ni Hansen ang Golden Rockworm King, Holy Angel, at Meowth sa kanyang isip at mabilis na tumakas, pinabayaan ang life essence na mahulog sa sahig. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Hansen kung ang teenager na babae ay isang share royalty. Gayunpaman, walang duda na ang kanyang fitness index ay higit sa 100. Dahil siya ay kumilos na, wala nang naiisip si Hansen kundi tumakbo para sa kanyang buhay. Maliban na lamang kung isang evolver tulad ni Queen ang dumating dito, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang dumating para tulungan siya. Gayunpaman, sa First God Sanctuary, imposibleng magkaroon ng isang advanced evolver na lumitaw. Sa pinakamataas, may ilang rookies na bagong evolve lamang. Kasalukuyang nagsisimula ng tumakbo si Hansen nang ang babae ay biglang tumayo sa harapan niya sa isang kisap mata, halos tumama ang kanyang mukha sa kanya. Kabanata 417. Nabigla si Hansen at mabilis na umatras. Balak na niyang tawagin ang Holy Angel at ang Golden Rockworm King na labis na nasugatan. Nagpasya si Hansen na bumili ng oras para sa kanyang sarili. Sa huli, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Habang umatras si Hansen, hindi siya inatake ng babae, kundi nakatingin sa kanya gamit ang kanyang malalaking mata.
Walang pagka-hostility sa kanyang mukha. Biglang nagkaroon si Hansen ng ideya at hindi niya tinawag ang Worm King at Holy Angel. Kung ang batang ito ay nagtatangkang umatake sa kanya, dapat na niyang ginawa ito noon pa. Gayunpaman, hindi siya umatake kay Hansen na pinakamalapit sa kanya kundi ang Golden Rock Worm King ang tinamaan. Ipinapahiwatig nito na wala siyang balak na saktan si Hansen. Sa makatuwid, kung si Hansen ay magpapalala sa kanyang sitwasyon gamit ang Worm King at Holy Angel, tiyak na mapapahamak siya. Bagamat ganito ang naiisip ni Hansen, nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa babae, na tila nag-aalala. Bagamat hindi mukhang hostile ang babae, iyon ay tila isang panlabas na anyo lamang. Hindi mo kailanman mahuhulaan ang iniisip ng ibang tao, lalo na't napakakaiba ng batang ito. Hindi hinawakan ng babae si Hansen, kundi nakatingin lamang sa kanya. Tila siya ay curious. Sister, ang pangalan ko ay Hansen. Ano ang tawag ko sa iyo? Tanong ni Hansen na may pilit na ngiti dahil sa awkward na sitwasyon ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Zero. Hindi umaasa si Hansen, ngunit sa kanyang gulat, sumagot ang babae. Maganda ang tono ng boses ng babae. Hindi sigurado si Hansen kung siya ay sumasagot sa kanyang tanong. Zero. Tanong ni Hansen na may pagdududa. Zero. Sinabi ng babae at umupo, nagsusulat ng zero sa sahig gamit ang kanyang daliri na lumabas na standard na wika ng alyansa. Nang makita ang salitang isinulat ng babae, naramdaman ni Hansen ang kaunting ginhawa. Ang alyansa ay nakipaglaban sa Shire ng maraming taon, kaya't natutunan ng tao ang wika at kultura ng Shire. Natutunan din ng Shire ang wika ng tao, ngunit kahit ang mga ordinaryong Shire ay hindi nagdasal na gamitin ang wika ng tao, lalo na ang isang Shire royalty. Ang batang babae ay natural na gumamit ng standard na wika ng alyansa, na nagbigay sa kanya ng higit pang posibilidad na maging tao. Zero, ito ang iyong unang pangalan, tama. Ano ang iyong apelyido? Tanong ni Hansen. Zero lang, sabi ng babae nang walang karagdagang paliwanag. Patuloy pa rin siyang nakatingin kay Hansen na para bang mayroong isang bagay sa kanyang mukha. Naisip ni Hansen na tila hindi masyadong matalino si Zero. Nilasap niya ang kanyang mga labi at nagsabi na may peking ngiti, tayo ay magkaibigan, hindi kaaway, tama. Magkaibigan, hindi kaaway, tumango si Zero at sinabi. Naging masaya si Hansen, ibinuka ang kanyang mga kamay at nagsabi, tayo ay magagandang kaibigan, kaya hindi tayo nag-aaway, tama. Magagandang kaibigan, walang laban. Muling tumango si Zero, sumasang-ayon kay Hansen. Lalo pang natuwa si Hansen dahil tila si Zero ay medyo bobo, parang isang 3 taong gulang. Nasaktan ba ang kanyang utak nang siya ay bumagsak ang ulo sa sahig? Si Hansen ay lihim na masaya. Lumakad siya ng 2 hakbang at itinuturo ang life essence sa sahig, nagtatanong, sabihin mo sa akin, maaari ko bang kunin ito? Sa pagkakataong ito, hindi nagsalita si Zero kundi tumango. Malinaw na sumang-ayon siya. Si Hansen ay nasa tuktok ng mundo. Sa simula, inisip niya na wala siyang makukuha sa pagkakataong ito dahil ang parehong Golden Rock Worm King at Super Pet Armor ay labis na nasugatan, at hindi pa sigurado kung makakaligtas siya. Ang life essence ay wala ng pag-uusapan. Gayunpaman, biglang nagbago ang mga pangyayari. May pagkakataon pa siyang makuha ang lahat ng mga kristal ng life essence, na isang malaking sorpresa para sa kanya. Talagang maaari ko bang kunin ang mga ito? Itinuro ni Hansen ang life essence at pagkatapos ay ang kanyang sarili, tinitiyak kay Zero muli. Oo, tumango si Zero ng malakas. Mukhang siya ay talagang seryoso. Salamat, napakabait mo. Sa wakas ay nakasiguro si Hansen na si Zero ay tila naguguluhan sa isip. Tiyak na nasaktan niya ang kanyang utak kanina. Kung hindi, sino ang magbibigay ng life essence? Naramdaman ni Hansen na medyo nag-aalala pa rin. Sinubukan niyang lumapit sa isang kristal ng life essence, itinaas ito at tiningnan si Zero, na nakaupo sa isang boulder malapit, nakasandal ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at pinapanood si Hansen na may malaking interes. Tila ayaw niyang makipaglaban. Dahil ibinigay mo ito sa akin, kakainin ko na ito. Itinuro ni Hansen ang kanyang dila na nagpipanggap na nilalapitan ang life essence. Tiningnan siya ni Zero nang walang sinasabi, ang kanyang mga mata ay nakangiti. Simulan ko na. Linalawit ni Hansen ang kristal. Si Zero ay patuloy na nakangiti sa kanya. Tila siya ay talagang masaya. Nakita ni Hansen na hindi siya ginugulo ni Zero at okay lang sa kanya na kainin ang life essence, kaya't nagsimula na siyang magdila ng mas mabilis. Si Zero ay nakatingin lamang na nagbigay kay Hansen ng ganap na kapayapaan. Mukhang talagang nasaktan niya ang kanyang utak. Mas madali ito.
Hindi na mag-holding back si Hansen at sinimula na talagang magdila. Life essence ng super creature Crystal Spirit Beast ay kinain. Isang super Geno Point ang nakuha. Mabilis na naubos ni Hansen ang mas maliit na piraso ng asul na life essence. Sa kanyang kasiyahan, patuloy na narinig ang boses na nagsasabi sa kanya kung ilang super Geno Points ang nakuha niya. Sa puntong ito, sigurado si Hansen na si Zero na tila may problemang mental ay hindi siya ginugulo. Sa katunayan, sa kanyang kakayahan, kung siya ay makikipaglaban sa kanya, hindi maisip ni Hansen kung paano siya makakaligtas. Masyadong malaki ang agwat sa kanilang fitness levels. Kahit sa mga evolver, ang fitness index na higit sa 100 ay ang pinakamataas, lalo na't si Hansen ay hindi pa na-evolve. Ito ang naguguluhan kay Hansen. Kung si Zero ay tao, sa kanyang mga maxed out na super Geno points, imposibleng umabot siya sa fitness index na higit sa 100. Alam ito ni Hansen, dahil ayon sa kanyang pagtataya, kahit na matapos niyang tapusin ang evolusyon sa evolution pool at maging isang evolver, nasa paligid lamang siya ng 60 hanggang 70 sa fitness index, na mas mababa pa sa 100. Bagamat hindi naiintindihan ni Hansen, wala siyang problema sa pagkuha ng bentahe sa sitwasyon. Si Zero ay tila may problemang isip at hindi siya ginugulo, kaya't maaari na niyang kunin ang life essence para sa sarili. Tinawag ni Hansen si Meowth muli at kinuha ang life essence ng puting Jade Six-Legged Rhinoceros. Ilipat niya ang lahat ng mga kristal ng life essence sa likod ni Meowth. Salamat, magandang babae. Hanggang sa muli at bibigyan kita ng hapunan sa susunod. Nag-wave si Hansen kay Zero habang naglalakad siya palabas kasama si Meowth. Bagamat si Zero ay hindi nagdudulot sa kanya ng panganib, hindi alam ni Hansen kung saan siya nagmula at siya ay may problemang isip. Sino ang nakakaalam kung siya ay magiging baliw muli? Nagpa siya si Hansen na lumayo hanggat maaari mula sa kanya. Gayunpaman, nang makarating si Hansen sa channel kung saan siya nagmula, natagpuan niyang si Zero ay nasa likuran niya. Tila siya ay tahimik na sumusunod sa kanya. Kabanata 418. Nasa kanyang silid sa Steel Armor Shelter, si Hansen ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo habang tinitingnan si Zero na nakaupo sa kanyang harapan. Bumalik sa araw na sila ay nasa yungib, nagpilit si Zero na sumunod sa kanya ng tahimik. Lumakad siya kasabay ni Hansen at huminto kapag huminto siya. Kapag may kinakain si Hansen, kakainin din ito ni Zero nang walang paghingi ng paumanhin. Kapag tinatanong siya ni Hansen, tumatango lang siya o nanginginig ng kanyang ulo. Walang nakuha si Hansen na impormasyon mula sa kanya at kinailangan na niyang tanggapin ang sitwasyong ito. Sinubukan pa ni Hansen na tumakas sa likod ng Golden Growler sa gitna ng gabi habang natutulog si Zero. Gayunpaman, matapos ang mahigit kalahating araw ng walang tigil na pagsakay, nang magsimula na siyang magluto ng tanghalian, si Zero ay naghihintay na sa tabi ng kanyang kaldero na may mga mata na nakabukas. Naisip ni Hansen ang iba't ibang paraan upang mawala siya. Sa kanyang pananaw, siya ay isang malaking bomba ng oras na hindi niya kayang panatilihin sa kanyang paligid. Gayunpaman, matapos ang lahat ng kanyang sinubukan, nabigo siyang mawala siya. Ang tanging posibleng paraan upang mawala siya ay ang paggamit ng karahasan. Gayunpaman, sa pag-iisip sa paraan ng pag-iwan ni Zero ng butas sa Super Pet Armor at Golden Rockworm King, agad na naisip ni Hansen na hindi ito isang magandang ideya. Dinala ni Hansen si Zero pabalik sa shelter. Ang kanyang orihinal na plano ay upang maalis ang krisis. Maraming tao sa Steel Armor Shelter, kaya maaaring ang atensyon ni Zero ay mapunta sa ibang tao at sundan ang taong iyon. Maaari niyang tawagan ng pulis para sa taong iyon at hayaan ang alyansa na makialam. Gayunpaman, si Zero ay hindi sumusunod sa sino man kundi kay Hansen lamang. Saan man pumunta si Hansen, nandyan si Zero na parang anino. Mukhang hindi naman siya ganap na bobo. Sa pinakamababa, kapag si Hansen ay pumapasok sa banyo, hindi siya sumusunod. Sa huli, kinailangan ni Hansen na dalhin siya sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter at bantayan siya na may sakit ng ulo. Wala siyang nakuha mula sa kanya. Bago umalis sa yungib, sinuri ni Hansen ang mga pag-aari ni Zero na mga ordinaryong produktong gawa ng tao. Walang paraan upang malaman kung saan siya nagmula at bakit siya sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bagay na iyon. Nandito na tayo sa shelter, kaya maaari kang mag-teleport pabalik sa iyong tahanan, sabi ni Hansen kay Zero na may kawalang pag-asa. Tumingin si Zero kay Hansen at Commandant, gutom ako. Hindi maiwasan ni Hansen na hawakan ang kanyang noo, na nag-iisip na siya ay may malaking problema. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, mag-evolve ako at aalis sa First God Sanctuary sa lalong madaling panahon. Kahit na manatili ka rito, wala itong magiging pagkakaiba. Totoo ang sinasabi ni Hansen.
Kumakain siya ng life essence na nakuha niya sa daan pabalik sa shelter. Sa puntong ito, mayroon na siyang 82 Super Geno Points at may natitirang 2.5 kristal. Kapag natapos na niya ang lahat, tiyak na maabot niya ang pinakamataas na Super Geno Points. Manatiling tahimik si Zero. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig ng bukal na walang dumi. Tinitigan niya si Hansen at paulit-ulit na nagsabi, "Gutom ako." Naramdaman ni Hansen na parang gusto na niyang mawalan ng bait, ngunit kailangan niyang simulan ang pagluluto. Habang kumakain sila, tinanong ni Hansen si Zero na punong-puno ng pagkain, "Bakit mo ako pinili na sundan?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilapag ni Zero ang mangkok sa kanyang kamay at tumayo. Pagkatapos ay nakita ni Hansen na binuksan niya ang kanyang blusa at ibinaba ito. "Huwag! Hindi ako ganong tao. Akala mo ba maa-attract mo ako sa iyong ganda? Sinasabi ko sa iyo, walang paraan na makakamit mo iyon. Ako ay isang." Tinakpan ni Hansen ang kanyang mga mata gamit ang parehong mga kamay at nagsalita habang sumisilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nabuksan na ni Zero ang kanyang blusa. Wala siyang suot sa ilalim. Gayunpaman, nakatalikod na siya kay Hansen. Biglang lumaki ang mga mata ni Hansen. Sa kanyang magandang at walang kapintasang likod, nakita ni Hansen ang isang tato, isang pulang tato. Ang tato ay hugis ng isang hayop na mukhang pusa o fox. Kasing pula ng apoy, ang ulo at buntot ng hayop ay nakakabit sa isang bilog. Natural na pamilyar si Hansen sa print na ito. Eksaktong pareho ng pulang pendant na hawak ni Hansen. Sinabi ng pendant na ito na ang hayop ay tinatawag na Nine Life Cat. Ang pendant na ito ay pagmamayari ni Han Jingji, na hindi kailanman umalis nang wala ito. Sa katawan ng kakaibang batang babae na ito, muling nakita ni Hansen ang hayop na nagbigay sa kanya ng labis na pagkabigla. Ibinalik ni Zero ang kanyang blusa upang takpan ang kanyang hubad na katawan, lumapit kay Hansen, at inabot ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Hansen. "Ano ang ginagawa mo?" Nagulat si Hansen, sinubukan na umatras. Ngunit masyadong mabilis si Zero. Agad siyang umabot sa kwelyo ni Hansen at hinaila ang pendant ng Nine Life Cat na suot ni Hansen. Pagkatapos ay binitiwan niya ito at umatras, itinuturo ang pendant. "Sinasabi mong sinundan mo ako dahil sa pendant na ito. Ano ang kaugnayan mo dito?" Tumingin si Hansen kay Zero na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi na muling nagsalita si Zero kay Hansen kundi umupo na muli upang kumain, na tila hindi niya narinig ang anuman. Malakas ang hinala ni Hansen na hindi bobo si Zero. Hindi man lang siya nakakuha ng impormasyon na ayaw niyang ibahagi. Nakikita ang mukha ni Zero, hindi na naisip ni Hansen na muling magtanong. "Ano ang nangyayari dito? Bakit may Nine Life Cat sa likod ni Zero? May kaugnayan ba ito sa pendant na ito? Ano ang kaugnayan niya kay Han Jingji?" Tumingin si Hansen sa pendant ng Nine Life Cat na may komplikadong damdamin. Gayunpaman, naramdaman ni Hansen na walang paraan na si Zero ay konektado kay Han Jingji. Si Han Jingji ay isang tao na nabuhay ng daang taon na ang nakalipas, habang si Zero ay napakabata. Sa madaling salita, imposibleng magkaroon ng koneksyon. Marahil ito ay isang coincidence lamang. Ang Nine Life Cat ay hindi dapat isang bagay na natatangi kay Han Jingji. Kailangan ni Hansen na pahupain ang kanyang sarili. "Umalis na ako ngayon. Maaari kang manatili dito o mag-teleport pabalik sa iyong sarili." Gumamit si Hansen ng teleport device sa kanyang silid at nag-teleport pabalik sa teleport station. Nasa kanyang bulsa pa rin ang memory card na nakuha mula sa Yungib. Marahil ay malalaman niya ang ilang bagay pagkatapos tingnan kung ano ang nasa loob. Naniniwala si Hansen na hindi ito isang coincidence para lumitaw ang alloy case sa Yungib. Marahil ay may ilang mga palatandaan tungkol kay Zero na nakaimbak sa memory card. Sa sandaling lumabas si Hansen mula sa teleport device at sinubukan na ma-access ang memory card gamit ang kanyang comlink, siya ay nagulat. Mula sa parehong teleport device, isang magandang babae na may napakagandang mukha at mahabang itim na buhok ang lumabas sa punit na mga damit. Walang iba kundi si Zero. May mali dito, tumingin si Hansen kay Zero na parang nakita niya ang isang multo. Kabanata 419. Ang patakaran tungkol sa teleportasyon ay nagsasaad na lalabas ka sa parehong teleport device na ginamit mo upang pumasok sa God's Sanctuary kahit saan ka man nagpunta sa God's Sanctuary. Kung ang teleport device ay nasira, ang tao ay may teleport sa malapit na device. Hindi nagbabago ang patakaran. Hindi makapaniwala si Hansen na magkakaroon ng ganitong pagkakataon na si Zero ay nag-teleport sa God's Sanctuary gamit ang eksaktong parehong device na ginagamit niya. Sadyang hindi ito kapanipaniwala.
Inisip ni Hansen na makakawala na siya sa kanya sa sandaling umalis siya sa God Sanctuary, ngunit tila makakasunod siya sa kanya na nagbigay kay Hansen ng pagkabahala. Ang batang ito ay isang malaking panganib, kaya't hindi naglakas loob si Hansen na dalhin siya sa kanyang tahanan. Gayunpaman, kung idedeklara niyang siya ay Shire at ipapasa siya sa alyansa, batay sa kanyang hitsura na 100% tao, tiyak na iisipin ng alyansa na baliw si Hansen o sinusubukan niyang i-frame si Zero. Nagmumuni-muni si Hansen, nakatingin kay Zero. Pagkatapos, bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagpasya na bumalik sa teleport station, pabalik sa God's Sanctuary. Nakatayo sa kanyang silid sa steel armor shelter, masusing pinanood ni Hansen ang teleport device sa kanyang silid. Pagkatapos, nangyari ang labis niyang ikinabahala. Sa isang pag-ikot, mabilis na lumitaw si Zero sa teleport device at lumabas bilang kanyang magandang sarili. Karaniwang ang teleport device sa silid ng shelter ay maaaring gamitin lamang ng may-ari ng silid. Kung wala kang silid, kailangan mong gumamit ng pampublikong teleport device sa plaza. Gayunpaman, nagawa ni Zero na gamitin ang teleport device sa silid ni Hansen at natapos sa parehong lugar kung saan siya naroon. Nang bumalik siya, nagawa pa rin niyang sundan siya pabalik sa kanyang silid. Damat, bakit ito nangyayari? Nagsumpong si Hansen sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang magagawa laban kay Zero. Muli siyang nag-teleport sa alyansa at, tulad ng inaasahan, sinundan siya ni Zero. Kahit na alam ni Hansen na mangyayari ito, nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo. Parang tanging paraan na lang para makawala ako sa kanya ay ang mag-evolve sa Second God Sanctuary. Pumasok si Hansen sa isang lounge, sinubukang basahin ang memory card gamit ang comlink upang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa lalong madaling panahon, nadismaya si Hansen. Bagamat maraming impormasyon ang nakaimbak sa memory card, karamihan ay tungkol sa kung paano gumawa ng Geno Solutions. Halos walang ibang impormasyon kundi teknolohiyang impormasyon. Hindi talaga interesado si Hansen sa mga Geno Solutions. Hindi ito ang kanyang espesyalidad, kaya hindi siya masyadong nakakaintindi nito. Wala siyang nahanap na impormasyon tungkol kay Zero at hindi niya siya maiiwan, kaya kinailangan ni Hansen na bumalik sa steel armor shelter. Nagpasya si Hansen na dalhin si Zero upang manghuli ng mga nilalang dahil kailangan pa niya ng 3 Sacred Geno Points. Sa 3 karagdagang Sacred Geno Points at ang natitirang mga kristal ng Life Essence, malamang ay makakapag-evolve siya at maging isang Evolver. Naisip ni Hansen kung naubos na ba ang kanyang swerte, o marahil ito ay dahil kay Zero na sumusunod sa kanya at nagdadala sa kanya ng malas. Sa loob ng ilang araw, naglakbay si Hansen sa Devil Desert, ngunit wala siyang nakita ni isang Sacred Blood Creature. Matapos niyang kainin ang Life Essence, umabot siya sa 79 na Super Geno Points, 1 punto na lang mula sa pag-max out. Anong malas? Gayunpaman, tahimik na sumusunod si Zero sa kanya na parang anino. Hindi siya nagsasalita o nagdudulot ng problema. Kahit na nais ni Hansen na pagsabihan siya, wala siyang masimulan. Bilang karagdagan, sa pisikal na anyo ni Zero, hindi naglakas loob si Hansen na pasakitan siya. Kapag siya ay nagalit, Diyos na lamang ang nakakaalam kung ano ang magagawa niya. Kinailangan ni Hansen na maglakbay sa Devil Desert. Maaaring dumating na ang kanyang swerte. Nakita ni Hansen ang isang bundok mula sa malayo na mukhang bulkan na natatakpan ng puting nyebe sa tuktok. Ito ay eksaktong bundok kung saan nakita niya ang nilalang na parang phoenix. Naging labis ang saya ni Hansen. Basta't mapatay niya ang nilalang, makakakuha siya ng huling Super Geno Point na kulang sa kanya at mag-evolve. Sa panahong iyon, maaari na niyang alisin ang nakababahalang bomba ng oras, si Zero. Ang Golden Rockworm King at Super Pet Armor ay halos nawasak ni Zero. Sa kasalukuyan, sila ay nagre-repair sa isipan ni Hansen at hindi magagamit sa maikling panahon. Mabilis na tinawag ni Hansen ang Holy Angel at ipinadala ito upang suriin ang bundok. Marami pa ring pagdududa si Hansen tungkol sa Firebird at ayaw niyang kunin ang panganib para sa kanyang sarili. Pinalipad ng Holy Angel ang kanyang mga pakpak at umakyat sa tuktok ng bundok. Bigla siyang nakarinig ng matinis na tunog ng ibon mula sa tuktok ng bundok habang siya ay lumalapit. Ang kakaibang ibon na nag-aapoy ng ginto at pula ay bumaba mula sa bundok patungo sa Holy Angel na parang phoenix. Ang mahahabang alon ng buhok ng Holy Angel ay umaagos sa hangin. Mayroong matinding ekspresyon sa kanyang mga gintong mata. Pinalipad niya ang kanyang mga pakpak at umiiwas mula sa papalapit na Firebird. Ang Firebird ay nag-tweet at sumunod sa Holy Angel. Nagsimula ang laban sa hangin sa pagitan ng dalawa. Patuloy na umiiwas ang Holy Angel mula sa mga atake ng Firebird, ayaw mahawakan ng mga apoy. Sa kabilang banda, napakaingat din ng Firebird, ayaw magpakita ng kahinaan sa harap ng Holy Angel.
Bagamat tila napakamatindi ng laban, hindi masyadong maraming galaw ang naganap. Nakita ni Hansen na kahit ang Holy Angel ay natatakot sa mga apoy ng Firebird at ayaw makipagsapalaran. Si Hansen ay may fitness level na mas mababa pa sa isang super creature. Dahil kahit ang Holy Angel ay ayaw mahawakan ng mga apoy, tiyak na mas mapanganib ito para kay Hansen. Kaya, kahit na siya ay handang makipag-ayos, maaaring hindi siya maging malaking tulong. Gayunpaman, nag-aalala si Hansen na ang Holy Angel at ang Firebird ay tila pareho lamang ang lakas. Mukhang mahirap para sa kanila na makipaglaban. Pareho silang nag-iingat at hindi mabilis na matalo ang kalaban. Ngunit wala si Hansen upang solusyonan iyon. Kung hindi nasira ang super pet armor ni Zero, madali sanang isuot ito ng Holy Angel, na maaaring magbigay sa kanya ng proteksyon mula sa mga apoy ng Firebird. Maaaring napatay na ang Firebird kung iyon ang kaso. Napakasamang swerte. Binato ni Hansen si Zero na nakatayo sa tabi niya at nakaramdam ng pagkabigo. Pagkatapos makita si Zero, biglang lumiwanag ang mga mata ni Hansen. Naisip niya, baka matulungan niya ako kung hihilingin ko sa kanya na patayin ang Firebird. Wala namang interes si Zero sa life essence, kaya't hindi ko na kailangang mag-alala na kukunin niya ito para sa kanyang sarili. Ahem, Zero. Maaari mo bang gawin sa akin ang isang pabor? Nilinisan ni Hansen ang kanyang lalamunan at nagtanong. Hindi man lang tumingin si Zero kay Hansen. Bigla siyang tumalon at umabot sa bundok sa ilang hakbang. Sa isang mahabang pagtalon, inilabas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang Firebird na nakikipaglaban sa Holy Angel. Kabanata 420. Matapos ihagis ni Zero ang kanyang sarili sa Firebird tulad ng isang cannonball, dumaan siya sa naglalagablab na katawan ng Firebird at lumitaw sa kabila nito. Bumagsak siya ng mabigat sa mga paa ng bundok at kahit na nabasag ang isang bahagi ng bundok. Sa kamay ni Zero, may hawak siyang isang pulang at gintong espiritu na kumikilos na parang mga apoy. Agad na naglabas ng sigaw ang Firebird habang ang katawan nito na gawa sa apoy ay biglang sumabog at naging mga paputok. Nang bumalik si Zero kay Hansenador, itinapon niya ang espiritu sa kanya ng walang salitang binitiwan. Pagkatapos, tumayo siya sa tabi ni Hansenador tulad ng dati. Ahem. Salamat ng marami. Namula si Hansenador. Hindi niya kailanman tinrato si Zero ng mabuti, habang si Zero naman ay natapos ang kanyang pinapangarap na makamit sa loob ng mahabang panahon na nagbigay sa kanya ng kaunting pagkahiya. Hindi sumagot si Zero at nagbigay ng matamis na ngiti kay Hansenador, ang kanyang mga ngipin ay kumikislap sa kanyang malambot na mga labi. Wala nang oras si Hansenador para makipag-usap dahil ang pulang at gintong espiritu sa kanyang mga kamay ay nag-aapoy, halos pinapainit ang kanyang mga kamay. Agad na tinawag ni Hansenador ang Cursed Wolf Daggers at pinutol ito. Super Creature Desert Bird killed. Beast Soul of Desert Bird gained. Life Essence available. Meat inedible. Nang marinig ang boses sa isip ni Hansenador, halos sumigaw siya sa kasiyahan. Isa na namang Super Beast Soul. Anong swerte? Nakahuli siya ng isang pulang at gintong kristal na kasing laki ng bala sa kanyang kamay at agad itong inilagay sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan. Bagamat parang sayang, wala siyang magagawa sa life essence kahit na itago ito para sa hinaharap. Wala rin siyang paraan upang ibenta ito sa ibang tao. Kaya't si Hansenador ay kumain na lang ng buo. Life Essence of Desert Bird consumed. 1 Super Geno Point gained, Super Geno Points maxed out. Napagtanto ni Hansenador na sa wakas ay naabot na niya ang max sa kanyang Super Geno Points, kahit na mas maaga kaysa sa naabot niyang max sa Sacred Geno Points. Tumingin si Hansenador sa kanyang isipan na puno ng kasiyahan at nakita ang kanyang bagong nakuha na Super Beast Soul. Uri ng Beast Soul ng Super Creature Desert Bird, Aura. Halos napasigaw si Hansenador sa saya. Isang Beast Soul Aura na napakabihira. Naramdaman ni Hansenador na ang epekto ng Flame Lieutenant ay medyo kulang. Sa pagkakaroon ng Super Beast Soul Aura, mayroon na siyang mapapalitan. Bagamat handa na siyang mag-evolve, hindi nagmadali si Hansenador. Sa wakas, mayroon pa siyang higit sa 2 buwan bago siya kailangan mag-ulat kay Daphne. Marami pa siyang magagawa sa panahong ito. Tinawag ni Hansenador ang Golden Growler at dinala si Zero sa mga lokasyon na itinuro ni Nina. Talagang nakakita siya ng maraming super creatures. 70% ng mga nilalang na natagpuan ng Starry Group ay mga super creatures na nakakagulat. Kaunti lamang ang mga espesyal na sacred blood creatures. Bagamat ang mga super creatures ay bihira, maaari pa rin silang makita. Ang tanging dahilan kung bakit walang nakadiscovery sa kanilang pagkakaroon ay dahil walang nakakapagpatay sa kanila. Ang dahilan kung bakit naghanap si Hansenador ng mga nilalang ay hindi upang patayin sila.
Si Han Senador na na-max out na ang kanyang Super Geno points ay hindi na kinakailangang manghuli ng Super Creatures. Ang pinakamalaking benepisyo ay ang mga Super Beast Souls. Gayunpaman, kahit na may Super Beast Souls, hindi siya magiging invincible sa Second God Sanctuary. Kahit napatayin niya ang mga nilalang na iyon, hindi siya tiyak na makakakuha ng kanilang Beast Souls. Gayunpaman, patuloy na hinanap ni Han Senador ang lahat ng mga nilalang isa-isa. Natagpuan niya ang lahat ng super creatures na makikita niya at tinalo ang mga ito isa-isa. Mayroon siyang dalawang layunin. Una, nais niyang sanayin ang kanyang mga kasanayan sa labanan. Pangalawa, nais niyang maglatag ng magandang pundasyon para kay Hanyan. Si Hailey ay napakabata at hindi pa darating sa God Sanctuary sa loob ng ilang taon. Imposible para kay Han Senador na maghintay para sa kanya, kaya wala siyang pagkakataon na ilipat ang mga Super Beast Soul sa kanya. Sa hinaharap, kailangan niyang patayin ang mga super creature sa kanyang sarili. Natutunan na ni Han Senador ang mga lakas at kahinaan ng mga super creatures, kaya maaari niyang ituro kay Hanyan ang lahat tungkol dito sa hinaharap kung siya ay may kakayahang manghuli sa kanila. Kung si Hanyan ay walang ganitong kakayahan, wala nang dahilan upang asahan na ma-max out niya ang kanyang Super Geno points. Kung nandito ako, hindi ko hayaan na magdusa si Hanyan. Kung ma-max out niya ang Super Geno points, iyon ang pinakamaganda. Kung hindi, ayos lang din iyon. Bagamat iniisip ito ni Han Senador, gagawin pa rin niya ang lahat para kay Hanyan. Sa Central Office ng Special Squad, si Zhong Zenhong ay abala sa paghawak ng ilang mga agarang file nang marinig niya ang katok sa pinto. Jiang Sheng, kung hindi ito mahalaga, huwag mo akong istorbohin ngayon, sabi ni Zhong Zenhong matapos makita na si Jiang Sheng ang kanyang katulong. Hindi madaling maging direktor ng Special Squad. Hindi lamang niya kailangang pamahalaan ng mabuti ang kanyang crew, kundi kailangan din niyang asikasuhin ang ilang mga hanggal na negosyo, na nagdudulot sa kanya ng labis na pagkabigo na halos gusto niyang sumigaw sa isang tao. Director, ang pinuno ng isang special squad ay nag-submit ng application para sa trade ng Beast Soul, sabi ni Jiang Sheng na may komplikadong ekspresyon. Huwag mo akong istorbohin sa ganitong uri ng bagay. Sabihin mo sa kanya na gawin ito sa internal platform ayon sa mga patakaran. Kailangan ko bang ituro sa iyo iyon? Nagalit si Zhong Zenhong dahil sa pagka-bother ni Jiang Sheng sa isang bagay na trivial at nagbitaw ng matigas na salita. Ang pinuno ng special squad na iyon ay gustong makipag-trade para sa isang kota ng proteksyon para sa kanyang miyembro ng pamilya. Alam ni Jiang Sheng ang ugali ni Zhong Zenhong at nauunawaan na siya ay nasa ilalim ng maraming pressure, kaya hindi siya nagalit kundi pinanatili ang komplikadong hitsura sa kanyang mukha. Ang lahat ay nangangailangan ng proteksyon. Akala ba nila lahat ng action team ng special squad ay may 6 na braso? Ang usaping nag-aalala kay Zhong Zenhong ay tungkol din sa proteksyon, na nagdulot sa kanya ng mas labis na galit nang marinig ang sinabi ni Jiang Sheng. Gayunpaman, wala siyang galit kay Jiang Sheng, kaya't siya ay huminahon at nagsabi, dahil isa siya sa atin, dapat tayong magbigay sa kanya ng prioridad. Gayunpaman, kamakailan ay kulang tayo sa magagandang tao dahil nawalan tayo ng ilang mga kapatid upang protektahan ang mga walang kwentang iyon. Sabihin mo sa kanya na maghintay. Ayusin namin ito mamaya. Patuloy si Jiang Sheng na may mas kakaibang hitsura, Director, ang taong iyon ay hindi humihingi ng proteksyon sa ngayon kundi sa ilang taon mula ngayon. Kalokohan. Bakit siya mag-a-apply para sa isang bagay na magiging epektibo sa ilang taon? Sinusubukan ba niyang dagdagan ang ating workload? Nagsalita si Zhong Zenhong na puno ng galit. Director, sa tingin ko ay dapat mo munang tingnan ang listahan ng mga Beast Souls na kanyang isinumite. Ipinasa ni Jiang Sheng ang isang dokumento sa harap ni Zhong Zenhong. Ano ang dapat tingnan? Sa simula, labis na annoyed si Zhong Zenhong. Gayunpaman, matapos niyang silipin ang listahan, agad niyang binalik ang kanyang mga salita at napalawak ang kanyang mga mata.